Ipina-freeze na ng Court of Appeals ang mga bank account at iba pang ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan ay para malimitahan ang kanyang mga galaw ngayong patuloy siyang pinaghahanap. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa Davao City, si Bril Montalvo. Bril, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, nandito nga tayo ngayon sa labas ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Barangay Buhangin, Davao City. Mahigpit pa rin ang pagbabantay ng mga pulis dahil sa impormasyong nasa loob lang ng compound ang leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Ilang buwan ang pinaghahanap si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa mga kasong kanyang kinakaharap. Sabi ng PNP Regional Office 11, nasa loob lang ng KOJC compound sa Davao City si Kibuloy. Pero posibleng may iba't ibang paraan daw para makatakas ang pastor. Kabilang dyan ang 4 na helicopter at 2 eroplano na pag-aari niya na nakagarahe sa aircraft hangar ng compound. Sisiguraduhin naman daw ng PNP na magiging maayos at mapayapa ang paghuli sa kanya. Definitely. Ayaw natin ng may masaktan dito, may lalo na't dumanak ang dugo. Hindi natin gawin yan. Maximum tolerance, sige lang. Hindi pa naman matatapos ang mundo, andyan lang naman siya. Sa gitna ng paghahanap kay Kibuloy, pinapa-freeze ng Court of Appeals ang mga ari-arian nito, kabilang ang 10 bank accounts, 7 titulo ng lupa, 5 sasakyan at 1 helicopter. Kasunod ito ng petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Iniutos ng korte na bawal galawin ang mga naturang ari-arian at bank accounts sa loob ng 20 araw. Nahaharap si Kibuloy sa kasong sexual at child abuse at qualified human trafficking. Ayon sa CA, may nakita silang batayan na ang mga bank accounts at ari-arian ni Kibuloy ay ginagamit sa iligal na aktibidad at krimen. Pinapa-freeze din ng korte ang bank accounts at real estate properties ng 11 opisyal at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Kasama dyan ang 47 bank accounts na nakapangalan sa KOJC, 16 na titulo ng lupa at 16 na sasakyan. May freeze order din sa Children's Joy Foundation ng KOJC at sa Suwarasag Media Corporation ang nag-ooperate ng Sunshine Media Network International o SMNI. Paliwanag ng Department of Justice, bahagi ng standard procedure ang pag-freeze sa asset at bank accounts para matiyak ang integridad ng investigasyon sa kaso ni Kibuloy. Ang goal talaga natin dito ay malimit po yung actions or yung movement ni Pastor Kibuloy. Especially in cases like this where we are faced with somebody with a lot of resources. Posible pa raw mapalawig ng hanggang 6 na buwan ang freeze order depende sa kalalabasan ng summary hearing. Sa pahayag naman ng abogado ng SMNI, sinabi niyang nirerespeto nila ang desisyon ng korte pero maghahain daw sila ng motion laban dito. Ayon naman magkomento ng abogado ni Kibuloy dahil hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng utos ng korte. Cheryl, kung makikita mo ngayon dito sa aking likuran ay may mga police checkpoint ang inilagay ang Police Regional Office 11. May nagbabantay din ng mga pulis sa harap mismo ng compound. Sumatotal, nasa 15 to 20 na mga pulis ang nandito sa palibot ngayon. Ayon nga din sa mga pulis, parte lang umano ito ng kanilang police visibility at anti-criminality activities. Tahimik naman ngayon ang sitwasyon sa labas o sa paligid ng KOJC at ang mga miyembro nito ay nandoon lang sila sa loob ng gate at nagbabantay sa posibilidad na pasukin na naman sila ng kapulisan parehas ng nangyari noong June 10. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, Bril Montalvo.